Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Nabasa nyo na ba yung huling statement ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang nalalapit na impeachment trial? Parang ipinapahiwatig ni Sara Duterte na gusto niyang dumanak ang dugo pagdating ng kanyang trial. Hindi man ito literal na pagdanak ng dugo, pero diyan natin makikita kung ano ang mindset ni Sara Duterte. Ano ba ang umiikot sa kanyang utak? At puro na lang bayolente ang lumalabas sa bibig niya. Ayon po kasi sa balita, VP Sara sinabing gusto magkaroon ng bloodbath sa kanyang magiging impeachment trial. Ano po ba ang ibig sabihin ng bloodbath? Sabi sa isang diksyonaryo, massacre, a ruthless slaughter of a great number of people. Sabi pa sa isang diksyonaryo, an event or situation in which many people are killed in a violent manner. I'm sure hindi naman literal ang ibig sabihin ni Sara Duterte, pero yung mga tumatakbo sa isipan niya, puro na lang patayan, yun bang meron siyang violent imagination? Nakakatakot po yung gantong klaseng tao. Tuloy ko yung balita. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na siya ay walang inaasahan at buong tapang na haharapin ang kanyang impeachment trial matapos na maiproklama ang 12 mga bagong senador. Dito pa lang wala daw inaasahan at buong tapang na haharapin ang kanyang impeachment trial. Kung titignan niyo yung komposisyon ng mga senador ngayon, marami po ang kampi kay Sara Duterte. At yan po ang nakakatakot sa impeachment trial. Dahil alam natin na ang proseso ng impeachment ay by the numbers. If you have the numbers, you win. Kaya malamang kampante itong si Sara Duterte para sabihin niyang wala siyang inaasahan. Kunyari ka pa wala kang inaasahan. Asang-asa ka na dyan sa mga nakaupong senador na ia-acquit ka nila. Tuloy ko, ani ng Vice Presidente, hindi na niya inaasahan ang isang acquittal o maski guilty verdict para sa kanya sa magiging trial at nanindigan na siya ay mananatiling at peace kahit na anuman ang magiging kalabasan ng trial. Dagdag pa ni VP Sara, hindi niya alam kung paano boboto ang mga senador at mali din anyang bilangin agad ang boto dahil wala pang mga sapat na ebidensya na hawak ang Kongreso at wala pang naipapakita ang prosecution at lalong hindi pa alam ng publiko kung anong klaseng depensa ang gagawin ng kanyang panig. Binigyan din ng Vice Presidente na nais niyang matuloy ang trial para magkaroon ng isang bloodbath sa Kongreso. Tiniyak rin ng opisyal na siya at ang kanyang legal team ay fully engaged sa mga preparasyon para sa inaasahang trial sa katapusan ng Hulyo taong kasalukuyan. So hindi niyo ba napapansin? Masyadong nilalaro ni Sara Duterte ang taong bayan. Noon niyang nakaraang eleksyon, puro paninira ang kanyang ginawa sa mga tumatakbong kongresista. Alam na po natin ang nangyari kay Jim Luistro at kay Joel Chua. Personalan pa ang banat ni Sara Duterte. Awa ng Diyos, hindi pinayagan ng Panginoon Diyos na manaig ang kasamaan. Nanalo si Jim Luistro, nanalo pa rin si Joel Chua. At idagdag pa si Laila de Lima at si Chel Jokno sa prosecution team, magkakaroon po ng magandang labanan dyan. Pero para isipin na ang gusto niya bloodbath, pansinin niyo yung mga choice of words ni Sara Duterte. Nung time na hindi binigay ni President Bongbong Marcos yung kanyang relo na hinihingi di umano ng isang graduating cadet ba yun? Ano ang nasa isip ni Sara Duterte noon? Gusto niyang pugutan ng ulo si President Bongbong. Nung sinabi niya kay Amy Marcos na kung hindi niyo ako titigilan sa paninira, pupunta ako doon sa libingan. Uhukayin ko ang labi ng iyong ama at itatapon ko sa West Philippine Sea. At nakapagtataka naman na parang baliwala kay Amy Marcos yung sinabi ni Sara Duterte. Ininsulto, binalahura ang kanyang ama, pero okay lang kay Amy. Sabagay, pareho sila ng way of thinking ni Sara Duterte. Kaya nag-tandem nga sila sa itim . Although may nakita ko dapat daw ang tandem nila itawaging do me. Kasi Duterte, Amy, do me. Na totoo naman, naging dumi sila, naging balakid sila sa pag-unlad ng ating bansa.
naging magulo ang sitwasyon ng Pilipinas nang dahil sa mga Duterte. Aminin nyo man o hindi, sila ang nagpagulo sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi ko alam kung paano nabudol ng mga Duterte si Amy Marcos. Pero sa tingin nyo, magtatagumpay yung dalawang yan? Mapapabagsak ba nila si President Bongbong Marcos? Although, hindi po dapat maging kampante si President Bongbong Marcos. Dahil nakita nyo ang mga paninira nitong si Sara Duterte. Uy, natandaan nyo ba yung sinabi ni Sara Duterte? Yung kanyang statement tungkol sa gagawin niya ang lahat, maninira siya, totoo man o hindi. Balikan po natin yung video na yon. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. At paano nga naman hindi magiging kampante si Sara Duterte? Si Amy Marcos, bago pa mag-eleksyon, sinabi na niya na lalabanan niya hanggang dulo yung impeachment ni Sara Duterte. Itong statement naman ni Rodante Marcoleta, nung sinabi niya na mali ang batayan, mali ang proseso sa impeachment complaint kay VP Sara. Sinabi pa niya na he is prepared for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So, ngayon pa lang, nagsasalita na itong mga kaalyado ni Sara ng mga senador. Nagpapahiwatig na acquittal kagad ang ibibigay nilang desisyon or hatol kay Sara Duterte. At ano ang dahilan kung bakit gusto nilang manalo ang PDP? Na straight PDP mananalo daw sa eleksyon. Sabi ni Sara Duterte bago umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni dating Pangulong Duterte na kailangan nating magkaisa. Iboto natin ang Duterte. Vote straight. PDP laban. Tatlo lang ang pumasok sa mga kandidato nila. Dahil alam ng taong bayan kung ano ang kanilang plataforma, kung ano ang gusto nilang mangyari, kung bakit kailangan silang iboto. Pero nanaig ba yung Sara Duterte magic? Tatlo lang ang naipanalo ni Sara Duterte. At hindi ba, totoo naman, na iyan ang pakay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung bakit kailangan ipanalo lahat ng kandidato ng PDP? Sabi ni former President Rodrigo Duterte noong February 22, actually, itong lahat ay talagang pwedeng tumakbo, pwedeng manalo. Sinabihan ko na kailangan ko sila para kay Inday. Kung manalo silang lahat, safety na si Inday. Hindi na ma-impeach. Sa botohan pa lang, lamang naman ang Senado. So ang hinihiling ko sa inyo, iboto nyo silang lahat kasi mga matitinong tao ito. At ang personal kong hiling para sa aking anak. Ano pa ba? So ito ang totoo kung bakit gusto nilang manalo ang straight PDP na galing na mismo kay former President para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Kaya kumpiyansa si Sara Duterte. Kaya may pa-at-peace pa siya. Although totoo naman yan, hindi po natin alam kung talagang lahat ng kaalyado ni Sara Duterte ay magbibigay ng hatol na acquittal. Dahil mapapanood po ng buong Pilipinas at ng buong mundo yung impeachment trial ni Sara Duterte. At nakakahiya itong mga senador na magbibigay ng acquittal kung lalabas ang malalakas na ebidensya laban kay Sara Duterte. Pero bloodbath, yun talaga ang salitang ginamit ni Sara Duterte. Well, hiling ko sa mga prosecution team, bigyan nyo siya ng bloodbath na hinihingi niya. At doon natin makikilala kung sino talaga sa mga senador na to ang mga taksil sa bayan. Tandaan po natin yung napakahalagang habilin ni President Manuel L. Quezon para sa mga leader ng ating bansa. The loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. So, aabangan po natin yung bloodbath na sinasabi ni Sara Duterte. And to our prosecution team, give Sara Duterte what she wishes for. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.